Mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa isang namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyog. Yan, mga kabunyog, ang mga topics ko ngayon, ha? Itong mga yung palang mga yung gusto palang arigluhin sana. Kaya gustong suhulan o i-bribe nung district engineer ng First Engineering District ng Batangas si Congressman Leandro Liveste. Kasi marami palang mga doon, mga substandard, mga palpak ng proyekto doon sa distrito na 'yon ng Batangas, ha. Mamaya ipakita natin, pag-usapan natin ano-ano yung mga proyekto na 'yon. May mga pictures tayo, ha. Pangalawang topic natin, si Amy Marcos may linabas na statement. Ang pahayag niyang 'yon ay yung dini-deny ng mga senador at mga kongresista na mayroon silang insertions at mayroon silang mga pondo sa mga project sa flood control, infra, 'yun. Nandun na mismo sa statement ni Amy Marcos, 'yun ang patunay kaya hindi sila makaka-deny. Pangatlo na topic natin, si Magalong magdi-DPWH secretary daw. Oh, 'yan yung parang kumakalat ngayon na na balita o usap-usapan. Anyway, pag-usapan natin mamaya. Mga kabunyog, mga kababayan, grabe pala talaga kasi ang mga nasirang proyekto, mga palpak, mga na proyekto doon sa distrito ni Congressman Leandro Liveste, first district ng Batangas. Eh, binisita niya yon, in-inspection niya, talagang nabantad, grabe, grabe talagang kapalpakan na talagang sira-sira. Kaya siguro pinipilit ng district engineer, nag-ipon siguro ito ng pondo galing sa mga kontraktor na suhulan, i-bribe si Congressman Leandro Liveste. Grabe, ha? Mga ano ito, sa mga barangay ng Nasugbo, Lian, Tuy, Balayan, Calaka at Lemery. Yun. Mamaya ipapakita natin ang mga pictures. O yan, mga kabunyog, ininspeksyon ni Congressman Leandro Ligarda Liveste, itong batang congressman na ito, na yung mga flood control project sa kanyang nasasakupan na distrito sa Batangas. Ay ang dating congressman doon, yung mga dinastiya ng Ermita. Ay 'di ba yung dating secretary, executive secretary nung panahon ni Gloria Arroyo, si Eduardo Ermita, yung anak noon dating congresswoman doon. Tapos yung manugang niya, na asawa ng anak niya, si Eric Buhain, naging congressman din doon. O yun, itong mga ermita, marami silang mga proyekto doon. Siguro yung mga party list din. At saka yung mga senador. Ang nag implement doon yung district engineer. Yung engineering district ng first district ng Batangas. Eh, nang mag-order si PBBM na tingnan yung mga flood control. May listahan na ngayon si Congressman Leandro Liveste. Binisita niya yon, ininspeksyon niya. Ah? At nakita niya na yung mga proyekto ng DPWH ay nakita nila sa mga barangays ng Nasugbo, Lian, Tuy, Balayan, Calaka at Lemery. Kabilang dito ang mga nasirang flood control project sa mga ilog ng Lian, Paliko, Binambang at Pansipit na kamakailan lamang natapos, at alam nyo kung ilan ang halaga? Mahigit 1 billion pesos. Ay, mahigit 1 billion pesos at natapos lang nung hindi pa lang natatagalan na natapos, pero grabe, substandard, sira-sira na. Nag-collapse na yung mga flood control projects. Bumisita rin si Congressman Leandro Liveste sa Jukno Highway, isang mahalagang daan para sa mga taga-Calaka at Lemery na nasira ng bagyong Krising. Kahit kagagawa pa lamang ito, ininspeksyon ni Congressman Leandro Liveste ang mga gawang kalsada na agad ding nasira ng mga bagyo. Kaya ito palang mga pinisitang ito, makikita talaga natin yung mga pictures nito. Ito mga kabunyog, mga pictures. Naka-post mismo ito sa website, sa social media account ng opisina ni Congressman Leandro Liveste. Kaya ayan, tingnan nyo. Hindi talaga pumayag si Congressman Leandro Liveste na hindi niya bisitahin itong. Kitang-kita naman talaga, Kaya
Sa tindi ng mga ginawang ito ng mga contractors doon sa Batangas, hindi talaga pumapayag si Congressman Leandro Libeste na hindi ito imbestigahan. Malamang ipapatawag yung mga contractors na yon sa investigasyon sa Kamara at pati yung mga DPWH officials o kaya gumawa na ngayon ng hakbang. Gumawa na ngayon ng hakbang yung district engineer. Malamang kinausap niya na yung mga contractors na arigluhin natin to. Magtulong-tulong na tayo, mag-raise na tayo ng pondo. Sigurado, ininstruksyonan din yung ano na yan, district engineer ng regional director niya. Kasi pag nakarating yan at nakarating yan sa central office ng DPWH at lalo na pag nakarating dun sa opisina ng presidente sa Malacanang, talagang bibisitahin yan. Pag binisita na naman yan ni PBBM, maano naman, magiging laman na naman yan ng mga national news. Kaya gumawa talaga ng paraan yung district engineer. Noong Friday, pumunta siya doon. Doon daw mismo sa opisina ni Congressman Leandro Libeste sa Taal. Pumunta daw doon. Pagpunta doon, yun, tinangkayatang suhulan, i-bribe si Congressman Leandro Libeste. Kaya lang, inintrap na. Inintrap na ng mga autoridad, nakumpiska mula dito ang halagang 3.1 million. Pero yung 3.1 million na yun, ano lang yun? Parang inisya lang. Talagang kaya daw nilang magbigay hanggang 320 million. Ayon sa mga balit. Grabe, umaabot sa ganun. Sa bagay, talagang masyado nang matindi kasi yung ginawa. O tingnan nyo yung mga pictures. Tingnan nyo yung mga pictures. Masyadong matindi. Talagang napaka-substandard naman ang ginawa. Kaya ito, gustong sanang arigluhin. Kaya lang hindi umubra. Unang-una, hindi naman napakayaman naman ng congressman na yun, ni Leandro Libeste. Napakayaman. Ay pamilya ba naman ng Libeste yun? Ang ina niya si Loren Ligarda pa. Ang father niya yung dating gobernador si Antonio Libeste. Kaya hindi umubra. Pero talagang nakita kasi ng district engineer siguro ng DPWH, seryoso si congressman. Talagang i-expose yung mga nakita niyang kapalpakan sa mga flood control projects at iba pang infra projects sa kanyang distrito. Kaya inagapan niya sana, inaariglo niya sana, wala, hindi umubra. Ito mga kabunyog, mga kababayan, may pahayag na pinost sa kanyang social media account si Amy Marcos. Ngayon, ang problema ng kanyang statement, nagrereklamo siya, inirereklamo niya yung nangyari sa kanyang mga kasamahan sa Pro Duterte. Siyempre sila Bungo yan, sila Bato, sila Padilla. Ngayon, nirereklamo niya na hinuhold daw. Ang statement niya, official na pahayag, Office of Senator Amy R. Marcos, ukol sa ayaw ilabas na bilyong pondo mula sa 2025 GAA. Yun. Sa kanyang statement, nirereklamo niya na bakit daw, prove naman na yan, bakit hindi pa rin nire-release? Approve na daw yan. Yung mga kasamahan niya daw ng mga senador, syempre, porky ba dahil daw mga kritiko ito o oposisyon, ibig sabihin pro Duterte, hinuhold na yon. Hindi naman daw tama yon kasi approve na yon sa GAA. Kaya lang, sabi ng Malacanang, hinuhold ng Malacanang yun dahil mga insertions yun. Patay. Yung insertions pala yun. Siningit pala yun para kila Bongo, kila Bato. Malamang kagagawan niya ni Chis Escudero. Kaya lang, lalo lang na-expose dito na mayroon ngang insertion sila. Di ba? Mga kabunyog? Di ba patunay talaga yan na mayroong insertion sila? Kasi sabi ni Amy Marcos, ito basahin ko, pinapaalalahanan ko ang ehekutibo na huwag lumampas sa mga hangganan ng konstitusyon at huwag gamitin ang kapangyarihan para lang suklian ang mga kakampi at gantihan naman ang mga kritiko. Ang pagpapatupad ng batas, kabilang ang General Appropriations Act, ay hindi optional o nakabase lamang sa mood o timpla ng ehekutibo. Kung talaga namang hindi kasama sa prioridad ng administrasyon ang 60 to 80 billion pesos, dapat sana ay nabito na ito noon pa man.
Kaya pinapanindigan ko na ang tanging pagkakataon na pwedeng hindi ilabas ng ehekutibo ang pundong inilaan ng Kongreso ay kung talagang may kakulangan sa pondo ng gobyerno na hindi mapamahalaan. At dapat mismong ideklara yon ng Development Budget Coordination Committee. So, inaamin mismo ni Amy Marcos sa kanyang naging pahayag na ito na mayroong mga pondo, ang mga pundong ito ay para ito sa kanilang marami dito, para ito sa mga kasamahan niyang senador na kritiko ng administrasyon o di siyempre mga pro-Duterte yan. Ngayon, binigyan na ito ng pondo doon, kaya lang hinuhold daw ng Malacanang. Pero sabi naman ng Malacanang, insertions daw kasi yan. Kaya hindi nila hinuhold, kaya hindi nila nire-release. Ay nagrereklamo si Amy. Kumbaga siya ang nagiging tagapagsalita nila Bongo, nila Bato at nila Padilla. Kaya anyway, anong nakikita dito? Hindi patunay nga na may mga insertions ang mga senador. Yung statement mismo ni Amy, yun ang patunay. Kaya hindi na nila ma-i-deny ngayon. Kasi 'di ba dinideny nila Chis Escudero na wala naman daw silang ginawa na mga hindi daw sila naglalabi ng pondo, hindi raw sila nakikialam diyan. Ganon din yung sinabi ni Joel Villanueva. Ay ito na nga malinaw na yung statement ni Amy Marcos. Nirereklamo niya yung practice o ginawa ng Malacanang na hinuhold yung 60 to 80 billion. Karamihan daw ng pondo na yun sa mga kasamahan niya na hindi niya man sinabi pero kritiko daw ng administrasyon. O di pro Duterte yan. So ibig sabihin, mayroon talagang mga pondo na naka-allocate para kay Bato, kay Bongo, kay Padilla. Paano nilagay yun? The insertion, siningit yun. Malamang yun yung mga siningit ni Chis Escudero. Pinaboran niya sila Bato, sila Bongo, sila Padilla. Kasi kahit naman mga pro-Duterte yan, suportado siya. Ay nalaman ngayon ng Malacanang na mayroon palang mga insertions, mga siningit para kila Bato, kila Bongo, kila Padilla. Hinuhold ngayon. Akala nila Chis Escudero at Amy na isahan ang sila PBBM, ang Malacanang, ay may power pa rin silang i-hold. Kaya nagrereklamo ngayon si Amy. Kaya naglabas yun ng ganong statement. Ang problema sa statement niya na yon, pinapabulaanan yan yung sinabi ni Chis Escudero at sa kanila nila Joel Villanueva na walang mga pondo para sa mga senador. Walang ganung pondo para sa kanila, mga insertions. Paano nila madidinay ito ngayon? Ang linaw-linaw ng ebidensya. So pahayag na mismo ni Amy ngayon ang patunay na may mga insertion sila. Dapat yan bawal yan. Ngayon nila, hindi naman nila sinasabi alin yung mga insertions nila. Pero malinaw, mayroon. Kasi nga makikita dun sa statement ni Amy Marcos. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Anyway, dito tayo sa natin, last na topic. Mayroong ngayon, mayroong lumalabas na itong si Magalong ay daw? Ito, lumalabas si Magalong daw ay posibleng mag-DPWH secretary. Dito sa politico.com, from Baguio's cold to DPWH hot seat. Magalong eyed to replace Bunuan. Ano po yan? August 24 lumabas. Anong sinasabi diyan? Si Magalong daw napipisil na posibleng ipalit kay Bunuan. Kasi talagang kailangan ng palitan si Bunuan. Kaya lang ito namang si Babe Singson, yung dating DPWH secretary nung panahon ni PBB ni Pinoy, napipisil sana, ayaw naman. Ayaw kasi sabi ni Babe Singson, daw siya mas gusto niya daw pamilya. Pamilya na daw muna. Ngayon, kaya lang nakita ngayon, 'di ba pumunta si PBBM doon sa Benguet, magkasama sila ni Magalong. Alam naman natin na itong si Magalong talagang advocate ito ng anti-corruption sa loob ng mga infrastructure projects. Ngayon, ito na ngayon yung pagkakataon niya. Kaya mayroong nagtutulak ngayon ng pangalan ni Magalong. Kaya lang ang tanong, ang problema niya, close siya kila Duterte, close siya kila Bongo, baka naman protektahan niya sila Bongo, sila Duterte. Dapat hindi, dapat wala siyang pinapanigan.
Oh. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ah, hindi pa naman gano'n kalawak yung balitang ito, pero 'yan lumabas sa Politico.com. Si Magalong daw ay posibleng, isa sa kino-consider na maging DPWH secretary. Kasi kailangan na talagang palitan si Bunuan. Kaya lang walang lumilitaw na pangalan, eh. Si Babe Singson umayaw naman. Pero sabi ni Secretary Ronald Llamas, hindi attorney, ano yun, papayag yun, ano lang yun, nagkukunwari lang yun na hindi siya, ayaw niya. Pero ang totoo, gusto niya. Sabagay, kasamahan yan ni Ronald Llamas sa administrasyon ni Pinoy, baka totoo nga. Oh. Pero mabigat sana yung mga sinasabi ni Babe Singson. Sabi ni Babe Singson, pag siya yung kung siya lang masusunod, secretary siya ng DPWH, ipapatigil niya daw muna ang mga flood control projects at saka aalisin niya daw yung mga district engineers na yan ng DPWH. Hawak na daw ng mga congressman yan at mga senador, yung district engineers eh. Si Magalong, lumitaw ngayon dahil nga ayaw naman, nagsabi na si Babe Singson na ayaw niyang maging secretary, hindi siya interesado. Bagamat kinumpirma niyang may mga filler sa kanya. Hindi daw galing kay Marcos mismo, pero may mga nagpaabot sa kanya na kinukonsider siya. Pero umayaw na daw siya, sabi ni Babe Singson. So ngayon, pinufloat ngayon ang pangalan ni Magalong. Kaya lang si Magalong kasi, una, hindi naman engineer si Magalong, di ba? PMAer siya. Totoo, anti-corruption siya. Anti-corruption. Pero kailangan marunong ka rin sa engineering. Dapat engineer. Oh. Kaya lang, kung engineer ka naman na corrupt at hindi mo makontrol ang yun din ang problema. Si Babe Singson na nga sana ang pinakamaganda kasi engineer at the same time, makikita mo naman yung magandang patakbo niya ng DPWH nung panahon ni Pinoy. Kaya lang ayaw eh. O kaya ngayon, pinofloat itong si Magalo. Lalo na nung nakitang magkasama si Magalong at saka si PBBM doon sa inspeksyon sa Benguet. Pero kasama lang naman si Magalong doon dahil Baguio City siya, mayor. Kaya binisita yung sa Benguet. Pag siguro nakita na natin na bumisita si PBBM sa Batangas or sa Bicol kasama si Magalong. Ayan, iba na yan. Anyway, okay naman si Magalong dahil anti-corruption sa mga infra projects. Talagang kalaban niya yung mga corrupt diyan sa DPWH at sa ang mga kongresista. Kaya lang ang tanong, i-confirm kaya siya ng Commission on Appointments? Siyempre, may mga kongresista doon, kalaban niya yung Kamara, may mga members ng Commission on Appointments galing sa Kamara, baka hindi siya i-confirm. Pangalawa, marami kasing nagre-raise din ng duda dito kay Magalong kasi close kay Bongo, close sa Duterte, baka naman protektahan niya yung sila Bongo. Protektahan niya yung mga tao ni Duterte. Dapat hindi. Dapat na lahat ng corrupt sa anuhin niya. Kaya medyo may mga may mga nagdadalawang isip din dito kay Magalong kung karapat-dapat nga ba itong maging DPWH secretary. Pero ang mahirap talaga sa kanya, baka hindi siya makalusot sa Commission on Appointments. Kasi kalaban niya ang Kamara eh. Ang Commission on Appointments, may members diyan ng galing sa House, galing sa Kamara. Pero magaling sana si Magalong kasi dahil nga siya eh. Malinis yung record niya, tsaka talagang advocacy niya yan, nalinisin ang nalinisin ang gobyerno sa mga korupsyon, sa mga infrastructure projects. Yun talaga yung pangunahing advocacy niya. Kaya niya yan, magaling sana. Kaya lang yun nga, hindi wala namang isa lang naman ang nagbalita niya na pwedeng maging DPWH secretary siya yung Politico.com. Sa iba wala, hindi naman lumalabas. So parang hindi seryoso. Pinufloat ang pangalan niya pero parang walang kaseryosohan. Anyway, abangan natin. Abangan natin kung ano ngang mangyayari.